Kaibigan, very important topic natin. 10 senyales, possible signs na tumatanda o humihina ang puso natin. So, kahit wala tayong gawin, kahit healthy tayo, oras na maging senior o yung iba 50 years old pataas, talagang may diferensya yung puso. Nagbabago ang puso mula bata, middle age at tumatanda. Ayan o, kumakapal, humihina. Kasi baga sa kamay, may arthritis. Puso, nag-iiba din. Young heart. Ayan o, ang ganda ng puso ng bata o. Payat. Ayan o, manipis. Tumatandang puso, wala tayong magagawa. Kumakapal. Tumitigas. Pati yung mga cellula, ayan o, tumitigas, kumakapal. Young heart, older heart. O, bilang isang internist at cardiologist, linya ko to eh. So, kita nyo mas kumakapal yung puso, left ventricular hypertrophy. Ito yung tinatawag diastolic dysfunction. Isisimple ko lang. Ibig sabihin, hindi na siya malambot ang puso. Hindi na siya katulad ng batang puso, kaya niya magganyan, mag-expand, di ba? Malakas ang tibok, patakbuhin mo, pa-exercise mo, kaya niya, di ba? Rubbery, parang goma. Pag matanda na, stiff, matigas. Kaya pag binigyan mo agad ng maraming dugo yan o na-overload mo ng dugo at volume, bibigay siya. Mag-heart failure ka. Ayan o. Tapos, bukod sa matigas yung muscle ng tumatanda, yung valvula, hindi na gano'ng nagsasara. Kaya pag nagpa-2D echo, meron ng regurgitation. Kaya pag pina-x-ray tayong mga 50s, 60s, lalabas atherosclerotic aorta. Pati ito, may calcium na tumitigas. Okay? Tapos, yun na nga, mas mahina na. Tapos yung valvula, pag may edad, usually, papakinggan namin doktor dito, may tunog na yan. May murmur na siya. Kasi yung valve, hindi na masyado nagko-close eh. So, medyo matigas na siya, aortic sclerosis, may murmur na siya, may tunog. Delikado ba? Tumatanda, pwede naman alalayan eh. Tuturuan ko kayo paano alalayan para tumagal yung puso at humaba ang buhay natin. Kasama tayo dyan. Isa pa, bukod sa puso na tumitigas, kumakapal, pati yung pagtibok, mas madalas nagloloko yung pagtibok. Either bumabagal ang tibok, bumibilis ang tibok, or irregular ang tibok. Ayaw natin lahat yun. Okay? Pag bumabagal masyado, ayaw natin nun. Kasi pacemaker yon. Pag nagloloko yung tibok, ayaw din natin yun. Atrial fibrillation. So, dapat alalay lang. Kaya kita nyo, lagi ako maingat. Sasabihin ko sa inyo, pag senior na, wag na mag-basketball ng whole court. Wag na mag-marathon ng 20 kilometers. Wag na magbilad sa araw. Yung iba sasabihin, sige, kaya ko yan. Oo, may senior kaya. Pero tandaan nyo, iba yung bata, iba yung matanda. May bata nga, nagmamarathon, nagko-collapse eh. Sa football field, namamatay sa heat stroke, bata pa yon. Paano pa kung may edad? Diba? Exercise pero sa tamang lakas. Huwag overacting pag may edad na. Ingat. 10 signs posible na may diferensya yung puso. Okay? 1, mabilis at malakas ang tibok. Yan. Isabihin, baka hindi ka kondisyon, baka tumatanda, kulang sa exercise, o tumitigas-tigas na siya, kaya bumibilis, lumalakas. Number 2, irregular ang tibok ng puso. Yan, papacheck natin sa cardiologist yan. Bakit irregular? Okay? Number 3, another senyales na posibleng may diferensya yung puso, mahina na yung pulso, o malakas yung pulso, o irregular yung pulso. Okay? Hindi naman delikado agad, di ba? Ako kasi pag senior na, syempre ang goal lang natin, maabot nyo lang yung life expectancy nyo, di ba? Tayong lahat, kung abot tayo ng 70, 80, 90, 100, whatever, maalalayan lang yung puso, umabot dun sa finish line. Yun lang gusto natin, kaya nga, ina-adjust natin yung buhay nyo. Home remedy at gamot. Parang hihimatayin, nawawalan ng malay. O, pag tumatayo, yan. Number 5, mabigat ang dibdib. Yan. Ito, baka may barato sa puso eh. Mabigat ang dibdib. Number 6, konting lakad, hapo. O, di ba?
Pag akyat mo, hapo, bakit na ganon, di ba? Pwede namang kulang ka lang sa kondisyon o pwedeng tumitigas na yung puso. Ito, number 7, very common yan. Sasabihin ng pasyente ko, Doc, x-ray ko, malaki ang puso. Doc, 2D echo ko. Ngayon, pag x-ray mo, malaki puso, hindi pa ako kinakabahan. Pag ECG mo, malaki ang puso, hindi pa ako kinakabahan. Pero bilang cardiologist, pag 2D echo mo, malaki ang puso, depende sa laki. Gusto ko makita sukat. Ang sukat niyan, dapat, 50 millimeters. Kung 52, 53, okay lang sa akin. Pero kung sabihin 53 millimeters, pero pag sabihin mo, 70 millimeters, 7 cm yun. Memorize ko lahat yan. So, pag masyado malaki, yun ang delikado. So, 2D echo, pinakamaganda sa puso, malalaman mo, lumalaki ba? Nakita sa 2D echo yung valvula, may regurgitation, may stenosis. Pag mild lang ang regurgitation, okay, mild konting pintuan din nagsasara. Pero kung moderate o severe, ibang usapan nun. Mahina ejection fraction, yung pagbomba. Yung pagbomba ng puso, importante ito. 55 to 70%. Dapat yan, 50. So, pag less than 55, hindi na normal. Pag 50, mababa. 40, pag 30 na lang, ay delikado na. 30 below. May gamot yan. Yan, linya ko yan mga heart failure. Number 10, sign na posibleng sakit sa puso, may murmur. May tunog at nakita, may valvula, may sira. 5 common na sakit ng sa puso pag may edad. Yan. Number 1, barado yung ugat. Okay? Heart problem. Valvula, ito artery ang barado. Number 2, pwede yung valvula ang may sira. Number 3, pwede yung pagbomba ang may sira. Number 4, pwede yung tibok ang may sira. Number 5, cardiac arresto. Okay? Yan yung biglaan. Meron ding sakit sa puso sa bata. Actually, hindi lang sa matanda, di-discuss na rin. Kasi yung mga bata, tumatanda din sila So, pag bata ka, tinamaan ka ng sakit sa puso, medyo mas serious nga. Kasi nga, mas maganda nga nagkasakit sa puso na senior na. At least, konti na lang ang gagamutin natin para umabot ka doon sa tamang life expectancy mo. Pero yung bata, rheumatic heart disease, yan ang masakit, malungkot at nakakaiyak. Sa Pilipinas lang at mga third world countries lang, maraming rheumatic heart disease. Sa Amerika, halos wala yan. Yung mga mayayamang bansa, wala yan. Bakit? Mayaman sila Bakit tayo, ang dami nating pasyente dyan sa PGH, nakapila, valvula ng puso, sira, rheumatic heart disease, bata pa, magana yung paa, hapo na, bata pa, marami na mamatay at kailangan operahan sa puso. Bakit? Simple lang. Tonsillitis. Dahil nagkaroon sila ng tonsillitis, strep infection, hindi nagpa-check up sa doktor. Hindi nabigyan ng antibiotic ng 7 to 10 days. O hindi nagamot, yung nana na bakterya lilipat sa puso. Sisirain yung puso, delikado yun. Rheumatic fever, rheumatic heart disease, sobrang common dito sa kahirapan natin. Yan dapat matanggal yan sa atin. Ano lang yan murang gamutan, antibiotic agad. Pwede ka ba basta uminom na lang? Hindi po pwede. Kailangan alam ng doktor. Meron din Kawasaki disease. Ito, common din to sa bata. Ang nakakainis dito sa Kawasaki disease, isang infection, pati artery ng puso, pinupunterian niya. Parang minsan, ano masabihin? Parang not good luck Parang, yan pa tumama sa bata. Ano ang sintomas pag lumalaki yung puso, humihina ang puso? Ayan, hirap huminga. Pwedeng mamamaga ang tiyan. Ito, medyo malala na to. Nagloloko yung tibok ng puso. Hirap siya, malaki siya. Lightheaded, kulang ang pagbomba ng puso. Kaya parang kulang ang dugo sa ulo. Parang dumidilim. Mabigat ang dibdib. Mahina ang katawan. Kasi puso nagdadala ng energy Yung puso nagtitibok sa buong katawan. Kaya gusto ko maging cardiologist kasi nga puso ang pinaka-sentro Pag humina at huminto ang puso, pag hindi na tumibok ang puso, tapos na usapan. Pero habang tumitibok ang puso nyo, kahit masira pa ibang organs, buhay pa yung pasyente.
Pag lumala yung heart failure, ito na yung malala na, actually, nagagamot pa to eh. Kaya pa dapat. Sobra ng manas, hindi na konting manas. Sobra ng hapo. Sobra ng huni, tsaka may plema. Hindi na makatulog kasi nga hinahapo. Biglang bumibigat, minsan 5 pounds. Hindi yan tumaba ah. Bumigat 5 pounds in one day, nag-ipon ng tubig. So yan, heart failure, meron naman, barado yung ugat. Barado yung artery, ito yung heart attack. Malinis, bata pa, matigas ang ulo, naninigarilyo, puro crispy pata at chicharong bulaklak at puro fast food, araw-araw, super size me, ayan no, nagbara. Diabetes, high blood, hindi ginamot, ito barado. At lalong-lalo na, naninigarilyo, pinakamabilis magbara. High cholesterol, smoking pa rin and diabetes ang mabilis magbara dito. Ito, super barado na siya. Konti na lang. Pag nagsara to, heart attack. Ano? Healthy artery, kalahati bara, barado na. So, pag nagbara, ayan o, smoking. Diabetes, kaya nagbara. Sobrang alak, kaya nagbara. High cholesterol, overweight. Risk factors, kaya barado yung ugat. Ito yung papuntang heart attack. Ito yung sinasabi ko, rheumatic heart disease, na-explain ko na. Oh. Sa Pilipinas, marami. Tonsils, hindi nagamot. Strep throat, nag-rheumatic fever, nasira ang valvula. Ayan, yan ang progression. So, ito lang hihintuin natin, mabubuhay na yung mga bata dapat. Pag lumala yung rheumatic heart disease, heart failure din eh. Ayan din eh. Hingal sa pag-akyat, nagmamanas, irregular heartbeat, at isa pa, yung orthopnea. Pag nakahiga, parang nalulunod. May nakita kong patient lang, Lisa, the other time. Pag nakahiga, nalulunod. Yung na-meet natin. Pag nakaupo, okay siya. Ibig sabihin, may tubig sa baga. May tubig siya. So, pag parang nalulunod siya. So, kailangan nakaupo siya para bumaba yung tubig. Heart failure yon. Kailangan may pampaihi doon. Other problems pa ng kakaedad, bukod sa sinabi ko, orthostatic hypotension. Meron tayong mga baroreceptors dito. Meron tayong sensor. Magaling yung katawan natin dito sa carotid. Alam niya kung tumatayo ka, bumababa ka, kung mataas ang BP mo, mababa blood pressure mo. So, pag tayo natin, pag bata ka, baliwala, di ba? Okay, masisense ng receptor na, uy, tumayo, sisikip ako. Pag sisikip, di mas dadami yung dugo, di ba? Sisikip or luluwag siya, nag-a-adjust. Pero pag matanda ka na, pag tumayo bigla, ay hindi siya nag-a-adjust minsan. Okay? So pag tayo mo, yung dugo na iiwan dito, nagkukulang ng dugo, lightheaded ka pag tumayo. Pag tumayo ka, parang dumidilim, di ba? Minsan pag tayo mo, dumidilim. Kasi nga, nagkulang ng dugo sa ulo eh. Hihimatayin ka na nun eh. Kaya pag may edad, sabi ko nga, di ba, paggising sa umaga, kahit ngayon, sipa-sipa muna, galaw-galaw muna, pagganahin muna yung puso bago tatayo. Ayan. Okay? Hawak ka para hindi ka steady. Pag hilo-hilo, sipa-sipa lang paa. Para yung dugo sa paa, pinapump mo, umakyat mo na sa puso. Pag umakyat sa puso yung dugo, pumunta sa utak, ay, may dugo na yung utak, okay, nagising na ako. Orthostatic hypotension, kasi nga may edad na eh. Tinutulungan mo yung katawan. Tsaka kumakapal yung muscle, hypertrophy pag tumatanda. At blood pressure na may edad, di ba? Tumataas eh. Tumataas yung unang numero, bumababa. Kaya ang BP ng bata, 120/80. BP ng may edad, 150/60. Tama? Mali. Tama. Lumalayo. Common problems sa pag may edad, tulad na sinabi ko sa inyo, angina, heart rhythm problem, kinuwento ko na sa inyo, heart failure, high blood, bumabagsak ang BP pag tumatayo, ito, aortic stenosis, aortic sclerosis, tumitigas yung valvula, at nai-stroke. Other problems ng may edad, syempre, varicose veins, manas, di ba? Ayan ang problema, kaya nga naka-compression stockings ako lagi.
vein problem, baka magbara yung dugo, kaya galaw-galaw ang paa para hindi pumanaw. Galaw-galaw ng paa, hindi pwede nakaupo ng matagal. Ha? Mai-time nyo sarili nyo, pag isang oras na, lakad-lakad nyo. Ha? So, kailangan walking talaga. Walking ang pinakamaganda para pampalakas. Other problems na iiwasan natin pag may edad na. Okay? May gamot na bawal na pag may edad. Siyempre, mga gamot sa sipon, ingat kayo kasi nakakataas ng BP yan. May ibang mga gamot siyempre mga illegal drugs, sobrang kape, 6 na tasa sa isang araw, baka hindi na kaya ng puso. Emotional stress. Yan na nga matanda na yung puso, magpapaka-stress pa tayo. Lalo siya mahirapan. Physical exertion, tulad na sinabi ko, nag-basketball whole court sa init ng araw, nag-marathon, o nagmotor ng malayo, tapos sa init ng araw. Pwede, kaya pa, pero wag natin subukin itong puso na matigas na. Okay? Wala namang masama. Pahinga, magsilong, di ba? Kasi sobrang physical exertion, dagdag pressure baka bumigay yung puso. Sakit, pag nagkasakit ka, mas hirap din siya, di ba? Mabilis ng tibok, any injury. Risk factors, tulad na sinabi ko, unhealthy food, di ba? Laging nakaupo, smoking. Exercise talaga ang magpapagaling sa magpapalakas sa puso. Kung tayo, trabaho ng trabaho everyday para kumita ng pera, ito din, dapat everyday meron tayo ambag na exercise. Kahit 3,000 steps a day, 4,000, pwede na yan. 3,000 hanggang 5,000 steps. Para lang may konting kondisyon ba? Kasi pag naglalakad tayo, gumaganda yung muscle. Gumaganda yung circulation. Tsaka napapractice yung puso. Pwede ka lang mag-exercise kung payag yung cardiologist mo, di ba? Hindi dapat yung heart failure ka na, mahinang-mahina na. Pag healthy pa kayo, nahapu-hapu lang, itry nyo. Check up. Pag okay, konting lakad everyday, konting exercise, wall push-up, konting light weights, galaw-galaw, yung mga stretches na sinasabi ko, galaw-galaw. Yan ang puhunan natin para humaba ang buhay. Siyempre, bawas timbang, high blood, diabetes, kailangan gamutin. Pag mataas ang BP, masisira yung gut. Mataas ang blood sugar, masisira. Healthy foods, iwas sigarilyo. Yan. Physical activity, tinuro ko na sa inyo. Bawas fast food at maalat. More healthy foods, iwas dito sa mga unhealthy foods. Okay? Alat ang kalaban Konti lang kailangan natin. Mas may edad, mas dapat nga, mas payat Okay? Finally, prevention tips, di ba? Heart-healthy diet, eat red for the heart. Red. Strawberry, mapula, maganda sa puso. Kamatis, mapula. Carrot, orange, red, okay din. Mapupula, may cherry pa, pero wala tayo ng basta red. Pakwan, pwede red. Red, maganda yan sa puso. High blood, high cholesterol, diabetes, dapat controlled. May gamot, mas maganda. Sigarilyo, talo tayo dyan. At tignan nyo para lumakas ang puso, exercise, exercise, exercise. Exercise, papayat ka, control ang blood sugar. Exercise, ang pinakamaganda magagawa mo, control ang BP, hindi ka ma-heart attack, hahaba ang buhay. May barabaraman tayong sa paa o sa puso o may heart failure, yung cardiac rehab is still exercise. Deep breathing, exercise, everyday, paghapo, pahinga, kinokondisyon mo. Mas kondisyon yung muscle, mas kaya niya mag-absorb ng mga oxygen, nutrients, diba? Iba pa rin talaga yung kondisyon. At syempre, regular check-up at panonood ng video para ma-check kung okay pa ba, hindi na okay. 2D echo is very nice. Pwede nyo pagawa muna yan bago kayo magpa-check-up, makatipid kayo sa check-up at pa-check kayo sa cardiologist. Saan po nakatulong ang video? Problema lahat natin to pag tayo nagkakaedad, pero meron namang magagawang solusyon. God bless po.